Alright, welcome back. My name is Michael, ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. This time, ang ating didiscuss sa ating Learn series ay yung ating survival as a developer. Learning how to survive as a developer in the developer's world. So, maring itanong nyo, ano ba yung developer? Sino ba yung developer? At ano ba yung developer's world? Ang tinutukoy ko dito ay yung mga software developer, web developer, aspiring developer na related sa tech, no, kahit na wala pa tayong idea pero may interest tayo sa development, sa software development, full stack web development. Yan yung sila yung tayo yung tinutukoy ko diyan. And ano ba yung developer's world? Yung developer's world, ito yung mga nakapaligid, no, o yung mga environment ng isang developer, no? Developer's world. Okay. So, of course, gusto nating matuto ng web development, ng software development, o marunong na tayo. So, at this point of time, ay didiscuss natin yung part ng survival. Paano ka makakasurvive? Kasi nakakalungkot man sabihin, pero may mga ilan, no? Hindi ko naman sinasabing lahat. May mga ilan talaga na nagkukwit sila sa development at iba na lang ang ginagawa, no? So I hope these tips and advices would help us endure, no, as a developer. Okay, so sige, simulan na natin. So ang isa sa mga pwede nating gawin sa ating kung tayo ay aspirant pa lang, no, nag-a-aspire pa lang tayo, hindi pa tayo developer as of the present. Kasi pag sinabi mo kasing developer, maraming pwedeng sabihin dyan, ano, pwedeng developer ka na kasi marunong ka na mag-code, nakakagawa ka na ng project. So, hanggang kailan, no? So, yan ba ay lagi bang pinapractice or hindi? So, dito natin titingnan yung ating situation, no? And kung ikaw naman ay nasa stage pa lang na kung saan ay interesado pa lang sa web development, full stack web development, software engineering, mga ganyan, is isa sa mga bagay na dapat alam natin at paghandaan natin ay dapat magkaroon na kagad tayo ng preparation, no? So, sa pagiging web developer or sabihin na natin na may pangarap tayo maging developer, so kailangan talaga ng preparation. At yung preparation na yon hindi lamang sa mga gadgets. Usually kasi pagka tayo ay gusto natin maging web developer, full stack, or sabihin na natin itong software developer, yan, o software engineer, ang una natin naisip anong mga kailangan, laptop or sabihin natin computer, desktop, o kaya yung iba pang mga tech gadgets. Pero actually, part yon, pero ang talagang preparations na kailangan natin is emotion. You have to be emotionally prepared. No? Bakit? Kasi ang pagko-code ay pag hindi ka sanay, no, sa pag-upo, siyempre sa upuan, pag hindi ka sanay sa pag-upo, sa pagta-type, no, hindi ka sanay sa ganyang work o ganyang sistema, na siguro mga 1 oras, 2 oras, hanggang 4 na oras, 8 oras na ikaw ay upo at magta-type. Pwede naman tumayo, of course, pero namang paraan na mag-code tayo na nakatayo. Yes, pwede yon. May mga panahong magiging boring, ano, yung iyong paggawa. Ang magiging kasama mo lang is music, no, yung music, pwede kang makinig ng music habang nagko-code ka, no, or pwedeng makinig ka ng ibang bagay kaso madidistract ka nun. So you have to be prepared emotionally. Ikaw ba ay ready sa mga environment na kung saan, or sa routine na kung saan ay lagi kang nakaupo, and madali ka bang maboring? Yan. So kapag ganyan, madali kang maboring, ayaw mo nang nakaupo ka lang, nakasteady ka lang, so medyo baka hindi para sa'yo ang coding. Pero pwede mo yan, of course, ma-practice. Pwede kang masanay pag ginagawa mo na siya. No, logically, the next step is yung logically prepared. Kasi ang coding at pagiging developer, hindi pwede diyan yung basta lang, no? Pag sinabi mo logically, meron yang pattern na sinusunod. Yung logic, ibig sabihin niyan,
Kung square, hindi siya pwedeng maging circle. Yung shape, yung shape. Halimbawa, yung logic. Ang star shape, yung shape na star, hindi rin siya pwedeng maging triangle. Although may mga triangular shape siya within the star. Pero hindi mo pwede siya sabihin na square siya, circle siya. So, hindi siya logically tama. No, kailangan you have to think logically. Ibig sabihin diyan ay dapat tumama siya ayon sa kanyang kung ano man yung kanyang situation or ano yung kanyang kung ano yung kanyang condition, no? So, yun yun. So, based on condition, based on logic, uh, critical thinking, ganun. So, yan yun. So, hindi naman siya talaga actually mahirap. Logic ay madali lang yan. Araw-araw nga natin ginagamit. Part ng logic is yung pag nagbayad ka ng 100 pesos, tapos ang binili mo ay worth 50 pesos, no? So, by logic, sinasabi sa atin na sukli natin ay 50. So, 50 yung price, 100 yung binayad natin, sukli natin is 50 pesos. So, logic yan, no? So, hindi pwedeng nagbayad ka ng 100, 50 lang yung binili mo, pero susukli sa iyo ay 10 pesos. Hindi siya logically correct. No? And you have to be prepared as an independent. So, sa yung preparation, kailangan isipin mo mag-isa ka lang. No? Dito, as a developer, ikaw lang mag-isa. Once na ikaw ay nag-start mag-aral ng coding, ng programming, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. No? May mga guide, of course, kagaya dito sa Learn Computer Today, may mga guides tayo, tinuturuan tayo sa step by step, mga basics, fundamentals, and even the logic and even the design. Tinuturo lahat sa atin yan. Pero sa panahon na nagkaka-problem ka na doon sa errors, bugs, sa iyong design, sa sarili mong design, sa sarili mong code, ikaw na mag-isa lang doon. Kasi hindi mo siya masosolve kung ibang tao ang gagawa para sa iyo. Hindi mo siya masosolve. So, ang nangyayari, yung ibang tao ang talagang nakakasolve at sila yung nasasanay, hindi ikaw. So, that's why dito sa Learn Computer Today, lahat pinoprovide natin except for those cases and mga cases debugging na kailangan i-solve mo talaga, no, independently, no? Kasi pagdating sa work, kapag ikaw ay na-hire na o ikaw ay may mga projects na ikaw lang mag-isa talaga doon, ikaw lang halos lahat gagawa, no? So, yun po yan. So, you have to be prepared. Then, kapag prepared ka na sa iyong emotion, sa iyong mind, etc., kailangan i-set mo yung vision mo. No, setting your vision. So, visualize yourself in 5 years. So, bakit 5 years? Bakit hindi 10 years? Bakit hindi 3 years? So, sa loob ng 3 years, medyo masyadong maikli yan. Pwede nating sabihin na within 3 years, tumanda lang tayo pero same pa rin, no? Same pa rin yung ating condition, yung knowledge natin, yung skills natin, same pa rin. Kasi mabilis lang yan 3 years. Pero sa loob ng 5 years, dapat makita mo yung sarili mo. Ano na yung natututunan mo? Ano na yung natutunan mo? Ano na yung kaya mong gawin? No, hindi sa hindi sa financial status or sa sabihin natin na kung ano yung status mo sa buhay, hindi yan yung tinatanong kong visualize yourself in 5 years. Kasi kung ikaw ay, may mga tao kasi na magaling sa marketing and kaya magbenta ng kahit na and nakabenta at dumami ang sales o sabihin na natin nag-networking, dumami ang sumali, so malaking pera yon. So pag na-visualize mo, pag sinabi natin i-visualize mo yung sarili mo as maraming pera, hindi yun yung tinutukoy ko na vision. So ang vision is something like improvement sa sarili mo. Yung pera is palabas yan sa labas yan ng katawan mo, but sa iyo mismo, ano yung natutunan mo at ano na yung ina-expect mong mangyari sa iyo after 5 years. So after 5 years ba, marunong ka na sa programming? Meron ka na bang alam na programming language at kaya mo na mag-create ng programs using that programming language? Ikaw ba isa ng legit na programmer na hindi lang hello world ang alam?
Isa ka na bang software developer? Nakapag-develop ka ba ng software? Meron ka na bang nagawa? No, full stack web developer ka na ba? May mga web apps ka na nagawa? May mga projects ka na ginagamitan ng ibang tao? So, yan. And isa ka na bang software engineer, no, after 5 years? So, bilang developer, kailangan may vision ka, no? Hindi lang basta marunong ka sa programming language, marunong ka mag-type ng mga codes, and then nakakagawa ka ng simple projects, then sasabihin mo software developer ka na. After 5 years, kung ganun ka, ikaw din naman mag-a-assess sa sarili mo. Ikaw din nakakaalam kung anong kaya mong gawin. At matetest mo yan kung talagang ikaw ay kung kaya mo na. Pag nag-apply ka, nag-hire ka, nag-allow ka inallow mo ibang tao interviewin ka, pumasok ka sa isang software company, so doon mo matetest talaga. Pag ikaw ay nangangatog sa interview, na kinakabahan ka sa interview, kinakabahan ka sa pag-apply, o hindi ka maka-apply kasi mahina loob mo, ibig sabihin niyan hindi mo talaga kaya. Wala ka pang kayang gawin. Wala ka pang napoprove sa sarili mo. Ang reason dyan is hindi mo talaga alam yung ginagawa mo at hindi mo alam yung scope ng nasasakupan ng iyong field. So, kailangan ma-establish mo yon within 3 to 5 years. Kailangan ay masasabi mo talaga na kaya ko nang gumawa ng mga software, kaya ko nang maggawa ng web apps, no? Kasi once na kaya mo na, pagdating mo sa interview pa lang, hindi ka kakabahan gaano. Kakabahan ka lang kung may test. Siyempre, kung may test doon, pwede kang kabahan. Kasi memory natin, short term lang naman. So, kailangan mo mag-review. Pero kapag yung interview lang na usap-usap lang, nako, kung ikaw ay talagang marunong, kaya mo yang sagutin lahat. Okay, tsaka hindi ka matatakot na hindi ka ma-hire, no? Pag hindi ka na-hire, apply ka lang sa iba. Kasi yung technical skills naman, kailangan yan eh. No? At yung mga nag-hire, yung mga naghahanap ng mga developer, kailangan nila. No? Kapag hindi sila nakakita ng developer na marunong, ay sila mahirapan doon. Yung business mismo nila ang mahirapan. That's why they are hiring. Kasi kailangan nila ng magde-develop ng kanilang app, no? Gagawa ng website nila. So, they need someone na marunong. At kung marunong ka, ikaw yung fit sa job. No? Okay, so you have to set your vision. After 5 years, ano na yung kaya mong gawin? No? At hindi lang tinatanong doon kung sino ka na. Sino ka? Sana akong executive officer. Maganda yun. No? So, maganda naman yun. No? Pero, you have to check your skills. Okay? So, hindi sa status ng buhay. Yung skills mo. Ano nang alam mo. No? So, doon mo masabi may improvement ka na. Okay? Okay, number 3 is scan your options. So, scan your options. Kung kasi itong part na to nilagay ko, kung tayo ay kulang pa sa training, sa learning, kung gusto natin, kung tayo ay nasa tamang age pa, no, may kakayahan pa tayo, may time pa tayo to enroll sa isang physical school, college, like that, no. So, ano yung option mo? Pwede kang pumasok ng college related for software development like IT and computer science, yung mga computer-related courses na may coding and programming, computer engineering, ganyan. So, marami yan, So, pwede kang mamili alin ba dyan ang gusto mo, At yung part na yan ng schooling, college, yan ay isang malaking tulong yan para sa pag-apply. Okay, so hindi ko sinasabi na wag na kayo mag-college kasi pwede naman online training, online meron naman tayong edX, meron tayong Harvard School na free and learning, so maraming ganyan, Udemy, Coursera, etc. Maraming ganyang training online. Pero ang kaibahan ng nagpunta ka sa school, may backup ka agad, may backup plan ka, no? So, makakatulong yan sa'yo kung may time ka pa mag-aral, no? Lalo na sa mga state universities na free. Okay, kung gusto mo naman sa private school, pwede din yun. It will really help you understand, no? Ano ba yung mga dinidiscuss, topic, yung coverage
ng IT coverage ng COMSAI, ano ba yan, mga yan. So, bibigyan ka ng idea pero hindi ka tuturuan ng step by step sa school, no? Hindi ka tuturuan sa college ng step by step. Yung skills mo, actually, hindi yan madidevelop doon, pero mabibigyan ka ng idea saang part ka dapat mag-focus, no? And doon mo rin matitest sarili mo kung ikaw ba yung matyaga, no? Pero kung wala ka ng time mag-aral, ikaw ay nasa age na kung saan ay kailangan mo na mag-work at o kaya iba yung college degree na na-take mo pero gusto mo mag-shift, no, magka-career shift ka at pupunta ka sa programming, no problem at all. Pwede kang pumasok sa college kung gusto mo, kung gusto mo lang, pwede rin online training. Na yung online training, ayan nga, binanggit ko, Coursera, Udemy, YouTube, yung mga yan, makakatulong siya. And of course, yung Learn Computer Day dito sa atin is provided natin lahat ng kailangan para ikaw ay isang maging tunay na developer. Hindi lang basta developer na self-proclaim. Pag sinabi mo kasing self-proclaim, sinabi ko lang, ako'y developer. Isa akong software engineer. Ako lang nagsabi nun, pero walang somebody na nagsasabi na ako ay web developer, software developer. Baka nga pag tinanong pa ibang tao tungkol sa'yo, si Michael ba developer talaga yun? Kunyari, nag-usap-usap sila, nagmamarites sila, ikaw yung topic. Si Michael ba? Talaga bang developer yon? Tapos sasagot yung mga kamarites niya, sabihin, ewan ko, sabi na developer daw siya, pero wala naman akong nakikitang post sa kanyang Facebook. Nakikita ko sa post niya, puro hobbies niya. Baka hindi naman yan software developer o developer. Well, sa akin personally, kung ako nga, binanggit ko yung pangalan ko, well, hindi ko kailangan na kumbaga hindi ko kailangan sabihin o i-prove na ako yung developer sa ibang tao. Ipo-prove ko lang 'yon sa gusto kong sabihin na natin mag-a-apply ako. O kailangan ko sa kanila i-prove. Kailangan ko ipakita sa kanila yung mga proof na ako ay developer, mga patunay na talagang may mga projects akong ginawa. So sa kanila ko papakita 'yon. Not for everybody. Bakit? Kasi that's my personal preference, no? So kailangan meron something or somebody na magsasabing ikaw ay developer talaga. And that is the project that you have created, no? Pwedeng may ginawan ka ng ibang tao na sila magpapatunay sa iyo, yung tinatawag natin feedback, reviews, ganyan. So meron kang physical na or meron kang software o physical na mga businesses na tinulungan, ganun. So, yun yung magpo-prove na ikaw ay developer, no? Pero kapag sinabi mo I'm a developer kasi sa YouTube nag-aral ako ng web development sa YouTube, hindi ka pa developer nun. You have to prove na may mga working project ka na nagawa mo na, pwedeng existing ngayon, pwedeng makita online, no? Hindi pwede yung design lang na basta mo nang nilagay sa yung Facebook page, gano'n, tapos nag-design ka lang doon, developer ka na, hindi po. O kaya nag-type ka ng mga code, no? Developer ka na, hindi po. Gano'n. So, you have to really show yourself na ikaw talaga yung developer by creating projects, no? By having a lot of mga ginagawa mo na talagang mapuprove na ikaw ay developer. Yes, of course. And then of course yung experience, kaiba kasi ang developer sa ibang mga work. Kagaya halimbawa ano bang mga work na kailangan ma-experience, no? Halimbawa yung pilot o yung pagpapalipad ng eroplano. So kailangan mo ng flight experience doon. Hindi pwede doon online lang o simulation. O kaya isa kang angkas driver. So hindi pwedeng basta ka lang baguhan, nag-angkas driver ka agad o Uber, etc. At paman na mga needed ang experience. So, hinahanap talaga yan, experience. Pero sa development, sa web development, sa full stack, and then sa software engineering, software development, ang kailangan mo dyan ay proof na may ginawa kang project. At yung project mong yun, kung literally ikaw talaga ang gumawa nun, hindi mo siya kinapi-paste lang, may experience ka na. Kasi nagawa mo eh. So, yung experience na kuha mo by doing your project. Okay?
So, you have to scan your option. Puwede ka bang mag-aral pa sa college? Kaya mo pa ba? Kaya mo ba i-manage yung time mo? So, you have to go to school. Kung, ikaw ay nag-schooling ka na or hindi ka na ayaw mo na mag-schooling kasi tapos ka na ng ibang, schooling o career shifter ka, puwede ka sa online training, 'no? And of course, habang nagka-college ka, mag-online training ka din kasi mixture of two worlds yan, physical and then yung digital. So, you have to really, you have to learn, 'no, yung coding sa lahat ng mga paraan, 'no, sa lahat ng mga paraan. And kung ang option mo ngayon is online training ang pinakamaganda sa'yo, yan ang talagang suitable sa'yo. Well, I would highly suggest Coursera, isa yan sa magaganda, 'no? Yun nga lang iba medyo luma na at yung iba ay talagang manonood ka lang, 'no? Meron silang mga, tests, meron silang mga ginagawang mga projects din, pero sila ay ano, kumbaga guided. Well, dito sa Learn Computer Today, madugo dito ano, tuturo namin sa inyo kung ano ang step by step, foundation, basics, etc. We will create also projects, but you have to create your own. Okay? So, kailangan makita muna yung kung nagawa mo ba yung project, and later we will advise kung ano yung mga projects na pwede mong gawin, and you have to prove na kaya mo na. Kasi kapag hindi mo nagawa yon, yung project na tinuro na lahat-lahat, step by step pa, and then meron pang mga samples projects, and you can really create your own app, tapos hindi mo siya nagawa, you have to try lang. No, you have to try it. So, ang maganda naman sa Learn Computer Today ay mataas yung percentage, nasa 90+% ay nagagawa ang mga projects. And they have already shown na talagang kaya nila, and may mga work na yung iba. No? Freelancer yung iba, and then yung iba ay nasa company. Okay? So, you have to scan your option talaga, and you will gain experience through doing your work. Okay? Alright, next is yung source of income. So, while learning, while ikaw ay nasa training, while as a dev, no, mayroong time na pwede kang gumawa ng project for people, no, for businesses, pero hindi siya assurance na lagi kang may client, no? Pwede kang mawalan ng client, pwedeng wala ka pa ka-client, hindi ka pa marunong, so nag-aaral ka pa lang. So, you have to have a steady source of income. So, kung ngayon, sabihin na natin yung wala ka pang trabaho ngayon. So, let's say na talagang nandun tayo sa point na naghahanap tayo ng trabaho. So, pwede mong unahin mo na yon. You have to look for source of income, no? And then, kung kaya mo isabay ang learning, no, while having your business, mas maganda, no? Pag nag-enroll ka, halimbawa sa isang online course, sa online training, like dito sa atin sa Learn Computer Today, hindi ka malilimitahan, no, sa iyong learning ng skills. And pwede ka pang mag-business. Kasi yan yung kagandahan ng digital age natin ngayon, na hindi ka na lang basta papasok sa school, ubusin mo maghapon, tapos walang professor, uuwi ka. Maganda dyan, kung sasabayan mo siya ng online learning training, ay habang wala si professor, wala si mga teacher, is you can bring your laptop with you and connect to the internet and then learn, no, through online training. So, ganun pa rin. And pwede kang mag-business, no, kapag ikaw ay nasa online training, pwede kang mag-business, like mag-open ka ng small business, any business na fit sa'yo, fit sa iyong oras. So, ang isa sa mga nakilala ko, no, nag-aral siya ng coding, programming, and may panahong nag-aral din siya sa college, and isa sa mga naging business niya is yung barbecue, no? So may specific time lang na magtitinda sila ng barbecue, at mabilis maubos yung barbecue nila, no, kasi masarap. So doon ay kahit wala kang work sa company, ay kaya mo i-sustain yung iyong physical needs, personal needs, and the same time yung iyong
yung family needs of course, and then yung learning mo. Meron kang time to learn. Okay? Kasi yun ang pinakamahalaga. When you are aspiring or you want to survive as a developer, continuous learning yan. No? Pag sinabi mo, alam mo na ang isang specific tech, marunong ka na sa Python, hindi siya ganun kadali. Pag sinabi mo marunong ka sa Python, saan mo siya i-apply? Marunong na ako sa React at saka Node.js, kaya ko na mag-code. Okay, saan mo gagamitin? Marunong ka nga, saan mo gagamitin, di ba? So, you have to really learn continuously. Hindi pwedeng na-learn mo na siya, alam mo na yung basic syntax, alam mo na yung foundation, alam mo na siya, pero hindi mo ginagamit. So, what's the purpose, di ba? Para kang nag-aral ng language pero hindi mo sinasalita. So, hindi ka rin nagsusulat. No, hindi ka rin nagko-communicate sa language na yun. So, what's the purpose? You understand, yes. But, yun nga. Ganun din sa programming language. Since siya ay language, you have to apply it. No, para ma-convert siya into an income or salary. No? Okay. Next is learn dev skills. So, yung devs, tinutukoy natin dito yung software devs nga, full stack, etc. na related sa tech. So, ang dev skills ay very, very in demand. Tama ba yung grammar ko? Talagang siya yung exaggerate ko na talaga. Kailangan siya. Bakit? We are in the world and in the time of machine learning, artificial intelligence. Pag sinabi mo kasing machine learning, programming language yan. Pag sinabi mo, may involved na programming language yan. May involved na robotics yan. May involved na mga machines, kasi machine learning nga. And then, artificial intelligence, ibig sabihin, meron na siyang ability to gather data and then analyze the data and then predict the next yung mga prediction niya using the data, no? So artificial intelligence 'yon. So involved doon ang programming language, web application, software application, no? So lahat involved diyan. Maging yung bahay natin ngayon nagiging high-tech na, lahat ay automated na. Yung mga kotse, sasakyan, no, lahat voice automated na yung iba, no? So may finger scanner, etc. ganyan. No, sa inyong cellphone, meron na detect niya na yung thumb mo. Dati, screen lang yan. Screen lang na pinipindot. Pero ngayon, na-scan niya na yung ginagamit mong thumb. No? So, na-identify niya kung ikaw yung owner o hindi. So, ganun kagaling ngayon. And that's why, in demand talaga itong ating dev skills kasi yan yung future. Okay? So, kung titignan mo, parang ang hirap kasi hindi mo maintindihan yung itong nasa code na to, di ba? Hindi mo maintindihan kung ano yan. Maaring ganon. Maaring naintindihan mo na. Kasi ito ay part ng HTML. Sa simula, mahirap yan. But, kung matututunan mo siya step by step, maganda, no? Maiintindihan mo siya at madali na yan later. Kasi para ka nang nag-aral, halimbawa, na Spanish language, para ka nag-aral ng sabihin na natin ng Chinese or sabihin na natin ng Japanese, Korean, alphabets, words, no? Same lang yun with programming language. Aaralin mo lang siya as the programming language or the language of the computer. No, language, ang ibig sabihin ng language dito is paano mo naiintindihan yung computer at paano ka rin naiintindihan ng computer. So, communication yan between people and the machine. No, yan yung programming language. Kung walang language, hindi natin ma-access, hindi natin ma-utilize yung mga itong mga computers, no? That's why yung inyong ginagamit ngayon, itong ating Windows system, Linux, everything, Mac, no, iOS, everything, yan ay ginawa using programming languages. Para maintindihan ng computer, ano yung gusto natin ipagawa. No? So, ganun yan. Okay, so you have to learn dev skills, no, at pati design, software design, etc. No, so after during learning, while learning, you have to put your hands, no, sa iyong keyboard. No, siguro pwedeng itanong, pwede bang gamitin ang
cellphone sa coding, programming, development ng software application? So, ang sagot diyan plainly is no, no. Hindi mo magagamit ang cellphone to create cellphone apps. No, hindi mo siya magagamit. So, pwede kang mag-code. You can write codes. You can execute files. You can execute simple programs or even heavier programs. Pero when it comes to design, so, and yung iba pang mga features, so kukulangin ka kasi napakadaming code, no? Hindi lamang siya 100 lines of codes, 1,000 lines of codes, mga linya, no? Ibig sabihin natin lines of codes, may mga linya yan eh. May sentence yan eh. Kung sa ating grammar, may sentence tayo, may paragraph. Ganun din sa programming language, may sentences tayo dyan, may code block tayo, meron tayong function na parang siyang isang paragraph, no? So, since nandun na ibig sabihin programming language. So it's a language, no, na naintindihan ng computer. Okay? At kailangan natin tayo yung mag-adapt doon sa language na yun. Kung halimbawa lang, ang language ng computer is Japanese, no? Yung naintindihan niya Japanese lang. So hindi mo pwedeng sabihin Tagalogin mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa computer mag-Tagalog ka. Hindi niya maintindihan yun. So you have to understand its language kung Japanese siya, no? But yun nga, yung programming language natin, languages is yung Python, C#, no? Marami yan, no? So JavaScript, etc. No, marami yan. Okay, so kailangan mo tingnan, malaman yung mga way how you can use that language to instruct a computer. Okay? So, project practice ay kailangan mag-create ka nga ng sarili mong project. So, yan yung part na mahirap, no? Kapag ikaw ay nag-aral sa YouTube, Coursera, etc., Udemy, so, bibigyan ka nila ng mga simple examples, practices, no? Yung tinatawag nila na meron pa nga minsan may nag-comment sa isang post natin, sabi, ano ba yung real world projects nyo? Di ba yan yung exercises? Sa Udemy, exercises lang yan, sabi niya. Pero sa inyo, iniba niyo yung meaning, real world projects. Sabi ko naman, in reply ko doon sa comment, sabi ko, real world projects is yung bagay na, kalimutan ko eksaktong sinabi ko yung bagay na makakatulong sa tao. So, pag sinabi mo, meron kang exercises, nag-exercise ka lang. Create your own project, yung project mo na useful para sa mga tao. Kung nag-project ka na hindi useful, so sa sarili mo lang, ikaw lang naman ang gumawa ng project mo para sa sarili mo lang, i-demonstrate mo lang marunong ka. So hindi mo yan magagamit para as a software or an application or sabihin na natin program para sa ibang tao. So kapag i-hire ka, tatanungin ka, ano na bang project ginawa mo? So sasabihin mo, naggawa po ako ng project na isang web app na na nagbabago-bago ang kulay o kaya yung mukha mo pwede kong gawing digitalize. So sasabihin niya, okay, so ano pa yung mga ginawa mo? So hindi interested ang business tungkol doon. Changing colors lang, calculation ng basic calculation. Hindi sila interested doon. Interested sila, makakabenta ka ba? Kaya mo bang gumawa ng web app na pwedeng magbenta, magbayad online, etc. Ganyan, show ng mga examples ng products, product features, animation ng isang product. So, pag gusto nilang bang bilhin, mabibili ba nila? Yun yung mga part, yun ang mga klase ng project na hinahanap ng businesses, no? O kaya yung isang system na kung saan pwede mag-input ng mga data, information, and then mag-gather information na yun, then ma-analyze yung yung data na nandoon, and then makapag-predict, no, ng something else, like halimbawa ano yung mga interest ng mga tao, anong product yung gusto nila. So na-analyze yun using systems, no? So, ganon. O kaya pwedeng mga system na pwedeng gamitin sa office, yung sabihin na natin na yung management ng tao, yung human resources management, ganyan, no, scheduler, yung mga ganyan sa
mga business schedules, no, ganyan. So, gano'n ang hinahanap na project at gano'n dapat ang project mo. Okay? So, medyo mahirap talaga yon. But we need to start somewhere else. No, I mean, we have to start from the basics. Yun ang ibig sabihin. Ano? No, hindi kaagad dun tayo kaagad. Mahirap talaga gawin yon. And, siyempre, you can create, ito nga sabi natin, create your own project, donate a project. So, usually, itong donate a project, ginagawa to sa college. Yan yung tinatawag na capstone o kaya yung thesis. No? Dinodonate mo yung project mo sa isang institution, like halimbawa tutulungan yung isang business, tapos gagawa mo sila ng system. So actually pwede mo i-donate yun. At yun ay isang sample ng iyong project na kaya mong, na ginawa mo. Na? Ayan. Ngayon, kung tapos ka na ng college or hindi ka nag-college or iba yung course mo, so ang pwede mong gawin is mag-create ka rin ng simple project. Hanap ka ng beneficiary, kausapin mo sila. Halimbawa, isang resort, o kaya restaurant malapit sa iyo. No, tanungin mo sila, gusto niyo ba magkaroon ng website na pwede silang umorder o kaya makita lang nila yung inyong mga products and then makakontak kayo. Pag sinabi lang, meron na kami yung Facebook eh. But of course, iba yung sa Google. Pag nag-type sila, halimbawa, sa Google, nag-type sila ng isang restaurant o kaya sabihin na natin resort, ganyan, pool, swimming pool. Siyempre pag nag-search sila sa Google, makikita nila yung Facebook nyo or sabihin na natin yung Google Map, sa Google Map. Pero very limited lang yung view, no? So pwede mong sabihin na doon sa website, they can actually see, no, sa isang page yung mga gusto mong ipakita. So mas malakas ang impact ng parang tumitingin sila sa magazine kaysa doon sa nag-scroll sila sa Facebook. Kasi once na may nag-pop up na messenger, mawawala na agad yung kanilang attention, no? So mag-slide na agad sila. So hindi kagaya ng website na meron kayong page, website is makikita nila ang inyong place like a brochure, no? Parang brochure siya na makikita yung mga features, pagkain. Siyempre, sasarapan nyo lang yung pagkain na I mean, maganda sa itsura, no? I-post nyo sa website, makikita na yan maraming tao. Okay? At saka iba yung may website, professional yung dating at official. Kaysa sa Facebook na bigla na lang sabihin na natin, bigla na lang nawala yung page, no? Okay. So, sige. Tuloy lang natin. At bihira sa mga scammer yan, no? May legit na domain, may legit na website, pwede nyo ipa-post yung inyong mga official proof na kayo ay totoo, na yung business ay totoo. Okay? So once na nakapag-create ka na ng project mo at gusto mo mag-donate ng project sa isang physical store or anything, then kailangan mo gawin after bigay mo sa kanila or before mo ibigay sa kanila, pakita mo sa mga expert, yung mga kilala mong expert or hindi mo pa kilala, magtanong ka sa kanila ng kanilang feedback, no? And maging open ka na yung na maaring pangit yung gawa mo. So okay lang yun. Pag sinabing pangit yung gawa mo, okay lang yun. Kasi meron ka pang improvement. Kapag sinabi kasi ng mga tao, lalo na mga friends mo, ang ganda naman ng gawa mo, husay-husay mo, lalo na dyan sa mga forums or minsan nahiya sila magbigay ng feedback, no? Sabihin lang, okay naman, ayos naman yung gawa mo. So wala ka ng improvement nun. Hindi mo na may improve kasi sinabi nila maganda na okay na yan. So kailangan tanungin mo yung mga experts, no? At ganun nga yung ginagawa din natin dito sa Learn Computer Today, no? Yung ating mga developers na nagtitraining ay dumadaan talaga sa manual checking. Sinecheck natin yung kanilang projects, tapos tinitingnan natin yung improvement and siyempre nasa estudyante nasa developer training kung ano na yung gusto mong gawin pa, no? But yung feedback is pagiging honest, sabihin na hindi maganda yung kulay, hindi mabasa yung text, ganyan, ang hirap gamitin, no? Pangit ang design, so normal yan
dito sa Learn Computer Today at para yan ay for improvement. Okay? So sinasabi ko nga, i-post nyo sa Facebook yung gawa nyo at balikan nyo after a few years. Pag binalikan nyo, nakita nyo yung gawa nyo at napangitan kayo, tapos tiningnan nyo yung latest yung gawa ngayon, mas maganda o edi may improvement. No? Kaysa doon sa yung ginawa nyo last 2 years ago, and then pag nagagandahan kayo, pag tingin nyo sa ginagawa nyo ngayon, ganun pa rin tingin nyo, ay wala yung improvement. So, kailangan nyo ng feedback no, from experts. So, 7, create opportunities. No? Para makasurvive ka as a developer, you have to create your portfolio. Dapat maganda, working, hindi lang basta sample. Kasi pag gumawa ng portfolio, kalimitan dyan, picture lang. Picture ng website niya na ginawa daw niya. Pag hinahanap mo yung link, wala kang makita. Dapat, pag meron ka pinakitang website design mo, dapat may working link yon. So, pwede kang mag-create ng mga free website na mga free domain. No? Yun, tinuturo din natin yan dito. No? Paano ka magkaroon ng mga website na libre lang. Okay? Okay, so of course, hindi naman siya yung libre na as in talagang malaking app, de-deploy mo online, tapos free na lahat yun. Hindi ganon. Ang tinutukoy ko is for your portfolio lang. Pag kinlik nila, yung link na yun, gagana yun. No? Gagana. So, we have some few website na pwede tayong mag-deploy na for free. No? At kung gusto niyo naman mag-invest na bumili kayo ng domain, web hosting, kayang-kaya naman yan, no? At ginagawa din natin yan dito. At may mga students tayong ganun, no? Bibili sila ng kanilang web hosting or sabihin natin ng deployment. So, kung saan nila gusto i-deploy, nasa kanila na yan. Okay? So, ang dahilan dito is you have to demonstrate your abilities. No? Bakit ganito, no? Create opportunities, dapat naghahanap na to ng trabaho, 'di ba? Naghahanap ka ng trabaho, create opportunities, naghahanap ka ng contact, nag-a-apply ka, nagpapasa ka ng mga resume mo. Well, part 'yon, natural part 'yon at part talaga ng process. Pero ito yung kailangan talaga. Portfolio mo, no? Kailangan may prove mo na marunong ka. Kasi ang dami ngayong web developer, software engineer, ang dami ngayong mga ganyan na mga resume, ang gaganda ng resume, pero tingnan mo yung work, wala silang gawa, no? Or meron man, napakasimple. Meron pa nga isang client, sabi ng isang client, nagkwento lang naman, sabi niya, nagbigay daw ng sample ng gawa. Mas magaling pa daw siya. mas magaling pa daw yung client. Kaya pa rin, mas maganda pa raw gawa niya. So, napakahirap naman ng ganong feedback, di ba? Na nag-apply ka, software engineer ka, tapos yung pinakita mong gawa, tingin niya kaya niyang gawin, mas magaling pa siya. So, hindi ka nila i-hire. So, you have to show yourself na isa ka talagang developer, no? At meron kang, may kakayahan kang gawin yung gusto nilang gawin, paggawa, at maganda. So, yun yung huli, yung pinakamaganda word na comment o advice. Dapat maganda ang gawa mo. Pag pangit, kahit na nag-work yan, kahit gumagana yan, pero pangit, hindi pa rin nila yan bibilin o babayaran. No? So, hindi ka rin nila i-hire. So, number 8 na advice to survive as a developer, you have to invest well. Usually, kapag ang isang developer nagsisimula na siyang kumita, like sabihin na natin sa business niya, like barbecue, sabihin na natin kahit na anong business yan, nag-start ka ng sari-sari store or something like that. Kaya lang sa sari-sari store, pag yan ang ginawa mong business, tapos ikaw yung bantay, no, sa sari-sari store, hindi ka makakapag-aral niyan. Pwede sa gabi, dapat may time ka at may panahon ka, dapat sarado ka, no? So, kailangan isipin yung mabuti saan kayo pwedeng kumita na meron kayong time, no? So, yung barbecue na yun na sinabi ko is may time lang sila at nauubos agad yung kanilang paninda, no? Kailangan dapat may lasa, mayroong reason bakit sila bibili, no? Pero kung nag-iisip ka ng business na maliit yung kita, ang hirap pa kumita sa business na yun, mag-isip ka pa ng iba, na
Okay, so saan ka dapat mag-invest? Hindi sa mga networking, mga scam, no? Sasabihin sa'yo yung 10,000 mo papalaguhin natin, o huwag po kayong maniwala do'n. Sila yung yayaman do'n pero kayo ay hindi, 'no? Yung 10,000 mo gawin nating sabon, ano, huwag po kayong mag-invest do'n. Mag-invest kayo sa inyong skills, 'no? Kumuha kayo ng dev courses. No, tinutukoy kong dev courses dito yung halimbawa ay, marunong ka na, so hindi puwedeng marunong ka na, dapat ay magaling ka, 'no? So you have to improve, 'no? You have to find suitable courses. Ang problem, may scam din dito yung mga online training, online courses sa Facebook, 'no? Sasabihin sa'yo free daw, 'no? Free daw ang ano nila, yung halimbawa yung webinar, free webinar. Tapos ang sasabihin nila sa webinar nila, si ganito kumita, kami ganito kumita. 'Pag puro pera ang naririnig niyo, puro, pangako na kayo ay kikita six figure, 10,000 per week, ganyan, or sabihin na natin 100,000 per month, ganyan. 'Pag ganyan yung usapan ng webinar, scam 'yan, 'no? Kasi unang-una, sinisilaw tayo nila sa kahinaan natin, sinisilaw tayo sa kailangan natin. Kailangan natin ng pera, eh. That's why sasabihin sa'yo bandang huli, "Okey, invest kayo sa'min," o kaya, "Sali kayo sa'min, mag-enroll kayo sa'min. Magkano? Kailangan niyo lang is 25,000. Tapos tuturuan namin kayo step by step paano kayo magkaroon ng client na babayaran kayo 100,000." Yan po ay scam, ano. So, puwede naman mangyari yun, 'no, kung marami kang client, 'no, na nakuha, eh, problem dun yung quality ng services. Then the same time, hindi yan tatagal, 'no. Okay, so okay lang yung isa lang ang client mo or nasa isa kang company, pero maganda yung income, ano, or salary. Okay, so you have to invest sa dev courses, yung improvement ng iyong, skills ng learning. You have to take note do'n sa sinabi ko na may mga scam, 'no. Gusto lang nila na pagkakitaan kayo. Isa sa mga mahihirap na or sabihin natin medyo mahirap i-maintain na mga online courses yung may monthly kang babayaran. 'Pag may monthly kang babayaran, kunyari 500 lang every month, babayaran mo sila, yung group nila or online training nila, 500 monthly, let's say, mura lang, 'di ba? Pero kung kukuwentahin mo 'yan para i-maintain mo yung account mo, para ma-maintain mo yung certificate mo, validity ng certificate mo, ng everything na certificate mo diyan, para ma-maintain mo 'yon, kailangan mo magbayad ng 500 monthly. Eh di kuwentahin mo 'yon within 5 years, 'no, magkano 'yon? So, dito sa atin sa Learn Computer Today, meron din tayong monthly, pero installment payment siya for full payment or para sa buong, payment. Halimbawa, like yung atin ngayon, we have career path training na 16,000 ang price niya, 'no. So, I believe hindi na siya tataas, hopefully 'wag naman. Pero tataas pa rin yung price niya kung dadami lalo yung mga courses, yung mga trainings natin, dadami, hahaba, ano. So, maaari siyang magbago, ano. So, as of the present is ay nasa 16,000 siya. So, kung gusto mo ng installment siya, yun, magbabayad ka ng monthly. After mo mabayaran yon, let's say, kasi 'pag installment medyo may konti siyang nag-iiba yung price niya, 'no, may dagdag siya, I think 1 month, gano'n. So, magiging 18,000 siya sa installment. But the good thing is once na nabayaran mo siya, is sa'yo na yung buong training and yung support, sa training mo is lifetime siya, 'no? So, meaning to say, kung may kini-create kang project, may ginagawa kang project, sarili mong project or portfolio, anything na kailangan mo, you can always ask, questions and support, 'no? Halimbawa, paano support? Eh, ibig sabihin kung gusto mo kunin yung feedback ng instructor, feedback ng mga ibang kasama mong devs, is you will have it na hindi mo kailangan na maghagilap pa sa ibang lugar, 'no? At the same time, puwedeng ituro sa'yo yung improvement, okay? So, yun ay lifetime. So, hindi ko pino-promote ko lang ang Learn Computer Today. May mga gumagawa din ng same nito, 'no?
may mga gumagawa din kaso as of the moment wala pa akong nakikita nun. Kasi kahit sa Coursera wala silang support for that, 'no. Maging sa Udemy wala din. Marami sa mga instructor dun 'pag nagtanong ka hindi sila nagre-reply. Sa YouTube gano'n din. So wala. So I think meron 'yun sa mga, wala ako talagang personal experience. May mga forum naman or may Facebook groups na dun sila nagtatanungan or Discord, pero siyempre sila-sila na lang 'yun. Wala na dun yung mga talagang instructor involved. Okay. So, once na nag-invest ka diyan sa iyong skill, sa learning mo, ikaw din naman magbe-benefit. Let's say mahal yung 16,000, sabihin na natin, mahal niya, 'di ba? Pero once na nagkaroon ka ng work as a dev, barya na yan, barya na lang yan. Doon mo ma-realize na ang liit lang pala nung bayad. Kasi kumikita ka na eh. No? Meron ka ng, mula doon bilang developer, nag-improve ka na. So makikita mo, maliit yung 16K. Kaya pag ikaw naningil, may realize mo na, hindi ito pang 16K lang. Pag ikaw na naniningil for your services. So, makikita mo later on, mura yan. Mura lang yan. Okay? So, you have to also invest in business. Kahit na ikaw ay developer na, marunong ka na sa programming, kailangan mo pa rin mag-invest sa business. Pwedeng small-time business, pwedeng business na pa-manage mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong, let's say, sa iyong asawa, sa iyong kamag-anak, sa magulang, etc. Pa-manage mo sa kanila, na ikaw yung owner. Okay? So, meron lang, bahala na kayo paano kayo magkakaroon ng percentage, etc. Ganyan. Basta mag-invest ka. Kasi darating yung time, hindi natin pwedeng sabihin na lagi tayong masaya or laging okay ang ating health. Hindi natin masasabi yan. No? So, kailangan natin ng maraming resources para tayo ay tuloy-tuloy sa ating yung stability, no, sa ating finances. So you have to invest in businesses kahit small lang sila, no? No, pagka ikaw ay kumita ng malaki, may nagbayad sa malaki, huwag mong gastusin yan basta bili ka agad ng kotse, ng motor, ng laruan, etc. Mga kailangan mo sa sarili mo. Huwag mo dun ilagay agad. Kailangan mag-invest ka ng business. Pwede sa sarili mong business na ikaw ay isang developer, mag-startup ka ng, magkaroon ka ng startup company as a digital provider, digital solutions, ganyan, IT provider, software provider, yung mga ganyang, at mag-hire ka ng mga tao. So, pwedeng ikaw din sa ganung paraan. Startup company. Okay? So, you have to also invest sa mga tao. No? Bakit ko nasabi mga tao? Mag-invest ka sa kanila. Kasi, ang pwede mo invest dyan, hindi lang pera, kundi yung time mo. Pwede kang makipagsalamuha sa ibang tao na bigyan mo sila ng time. And then later on, ma-realize mo sila rin pala yung magre-recommend sa'yo. No? Ay, may kilala akong ganyan, si Sir Michael, friend ko yun. No? So siya na lang, bibigay ko sa inyo yung niya, yung number niya or number niya, bigay ko sa kanya. So marami akong ganong friends na sila yung tawag dito, nagre-recommend. No, hindi lang friends, no, yung mga nakilala ko lang, nire-recommend din ako, especially doon sa mga nagawan ko na. Okay? So, yun ay opportunity din. So, you have to invest also time with other people. Next. So, number 9 is stay healthy, So, ito, napakahalaga nito sa lahat, Kasi pag inom tayo ng soft drinks, kulang tayo sa tulog, tapos puro fast food ng processed food yung kinakain natin, no? Yung mga food na sabihin na natin na junk food, na kung ano-ano lang yung kinakain natin. So, delikado, no? Hindi ka agad siya nag-effect. Kunyari, kumain ka ng mga junk food, no? And then, ang ininom mo instead na tubig, soft drinks o kaya juice, no? Hindi siya nag-effect agad. Years bago siya mag-effect. Ilang taon. So, imaginein mo sa loob ng 3 taon, puro junk food ng kinain natin, soft drinks, so nasa napunta yung pangailangan ng tubig, no, natural food. So, doon mag-effect yung mapapansin mo na lang sa katawan mo, may sira ng pyesa, no,
hindi na ma-upgrade. So, yeah, problem yan. So, you have to practice to eat natural food like yung pagkain niluto nyo, no, na wala masyadong chemical, wala masyadong hinahalo, no. So, vegetable, of course, yung meat, yan, ganyan, chicken, yan, fish, no. So, you have to be aware, no, kasi pag sobrang mantika naman araw-araw sa loob ng 3 taon, saan napupunta yung mantika? Eh, hindi mo nga naiihi yan, eh. Pagka mapapansin mo sa ihi mo, hindi naman nalabas mantika doon. Pag dumumi tayo, natural na dumi lang. So, nasa napunta yung mantika? So, nasa katawan natin. Ano? Hindi siya nalabas. Yun ang problem pag hindi lumalabas yung mga bad materials. No? So, exercise, no, sa pawis, no, papawisan tayo, yung siyempre hindi pa rin mantika yung nalabas doon. So, you have to really practice healthy foods, no, and of course yung good sleep. Kailangan mo matulog, no. I think 4 hours to 6 hours. Kung sobra talaga tayong hectic, 4 hours to 6 hours pwede yan, no. Reasonable pa. Pero yun ay gagawin mo before na 12 o'clock ng midnight, no, 12:00 ng gabi, no, kasi magkaiba yung napuyat ka sa kulang ka sa tulog. Kapag natulog ka lampas ng 12 midnight, natulog ka, after ng 12, puyat ka na nun, of course. Sisingiling ka nun sa umaga, no, kaya humahaba yung tulog mo, no, kasi puyat ka. Pero pag natulog ka, halimbawa like 11 or 10, tapos nagising ka ng 2 o'clock, hindi ka masyadong puyat dyan. Hindi ka puyat dyan actually. Mas malakas yung katawan mo, mas maganda yung tulog mo kasi hindi ka puyat, no. So, magkaiba yung puyat. Ang puyat ay lampas 12 yon. Natulog ka lampas 12 ng gabi. Pag hindi ka puyat, natulog ka ng maaga, nagising ka ng maaga, 10 ka na natulog, nagising ka ng 2, yan. So, hindi ka puyat niyan. So, malakas yung katawan mo. So, yan yung good sleep before 12. Pag lampas ng 12, puyat ka na. No, kahit nadamihan mo yung tulog mo, puyat ka pa rin. Kasi lampas na ng 12. So, nasa natural, yan eh. Nasa natural na pamamaraan ng katawan natin, body clock. Okay, number 10, malapit tayo matapos, savings. So, you have to save money, no? Kasi pagka meron kang nakatabi, kahit na hindi ganun kalaki, may nakatabi ka na just in case, yung mga ganyang scenario, o naubos yung bigas, ganyan, naubos yung na malapit ka na maputulan ng kuryente or something or internet, meron kang savings, pwede mo munang galawin yun. Utangin mo, in other words, utangin mo yung savings mo. Hindi mo siya gagastos in the sense na panggastos, hindi, iba yon. Yung panggastos, hindi mo siya in-expect na bumalik. Kunyari, ginastos mo, hindi mo siya in-expect bumalik. While kapag may savings ka, mapuputulan ka na ng kuryente, diba? Tapos wala kang mautangan, huwag ka na mangutang kasi minsan nakakaya din ng utang, no? Utangin mo yung sarili mong pera. May savings nga pala ako, natabi ko nga pala yun. Utangin ko nga muna yung pambayad ng kuryente. And then, make sure babalik mo yun. Kasi pag hindi mo binalik yun, yung inutang mo sa savings mo, hindi, mauubos yung savings mo. No? Utangin mo yung sarili mong savings. Magbangko ka, or sabihin mo magtabi ka, and then, pag kailangan mo, utangin mo yun. So, utangin mo yung savings mo. Then, of course, balik mo din. No? So, makaka-less stress yun. Hindi ka masyadong hirap. Pwede mo nga gawin 5-6 yun eh. Yung savings mo, kunyari, umutang ka ng 5,000, 10,000, halimbawa, sana all malaki savings. May 10,000 ka inutang. Balik mo 11,000, ganun. Gawin mo 5-6 yung sarili mong savings. Tutubo pa, di ba? Pwede yun. Kaya lang, importante, meron kang time frame. Kailan mo ibabalik? No? Huwag mong pahabain. Kunyari, sumweldo ka na or nagkapera ka, balik mo agad. No? Sama mo ng tubo. Kasi pag pinatagal mo, sinabi mo na next time na lang, hindi mo na mabayaran yan. No? Okay. So, number 11, second to the last, I think, find leisure. No, mamasyal kayo, mag-picnic. Huwag kayong, sa akin, personal lang ha. Hindi ako masyadong nag-enjoy pag sa mall ako namasyal. Kasi ang dami kong nakikita eh. Kakain pa ako, gagastos pa ako doon malaki. Depende pa sa restaurant pupuntahan namin. No? Siyempre, malaking gastos yun.
So, kung ikaw ay pumunta sa isang park na maliwalas, maaliwalas, no? Tapos may place na pwede mag-picnic, no? Kasama yung mahal mo sa buhay. Kung ikaw naman nag-iisa lang, pwede rin naman yun, no? Magdala ka ng baon, no? Huwag ka na magdala ng any gadget or sabi mo yung cellphone mo, huwag mo nang kalikutin. Or pwede rin naman, pero huwag ka mag-focus sa yung gadget muna. Kasi every time naman, pwede mo namang gamitin yan. Tingnan mo lang yung nature. No? Hayaan mo muna within siguro isang oras, no? Ano lang natin, i-appreciate natin yung nature, no? Magdala ng baon, kasama kung may kasamang mahal sa buhay, magluto, no? Huwag nang order sa labas tapos doon kakain. Pwede naman yung wala na talagang time para magluto. Pero best yung nagluluto talaga. Kasi pag nagluto ka, malalaman mo kung masarap ba yung luto mo o hindi. Ganun lang yun. May improve ka pa sa ano mo, sa cooking, no, cooking skills, no? So you have to have a time to relax. Okay? Lugar na tahimik, no? Yung iba sa inyo, baka iba yung ibig sabihin ng tahimik, ha? Yung tinutukoy ko dyan is yung mga view, picnic grove, Tagaytay yun. Yung mga park, no, na maaliwalas, no? Sa ano nga, sa probinsya nga, sarap mabuhay ano? Masarap ang location, masarap ang views, no? Kailangan lang talaga may source of income, no? Ayan. At pagiging dev, kahit na nasa ka sa mundo, kahit nasa bundok ka, basta may internet, pag ikaw ay developer, pwede ka pa rin mag-work. Okay? So, relax mo rin yung iyong mind at saka yung sarili. Ano? Okay. So, lastly, ito, find your happiness. No? Life is so short. Find your happiness. Kasi ang buhay ay hindi talaga yan sa pera. No? Kahit na marami kang pera, hindi ka naman happy. So, paano ba magiging happy? Paano ka ba magiging masaya? Yan ang tanong na pinagdedebatehan pa noon pa. Yan ang tinatawag na philosophy. Sa college, ang course na yan ay philosophy. No? So, once na define mo ano ang buhay, what is life, what is the meaning of man, no? Yan, mga ganyan, philosophy yan. Pero, sa short explanation yan, ng philosophy, ibig lang sabihin niyan ay happiness, no? You have to find your happiness. No, saan ka ba masaya? No, yung saya mo ba is depende sa pera. Pag wala ka ng pera, hindi ka na masaya. So, medyo kailangan mo i-define pa ano ba ang happiness mo, no? So, yung iba sa anak, masaya sila sa anak, no? Lahat provided nila sa anak. Pero pag laki, lumalaban yung anak, nawawala ng happiness. So, meron naman hanggang sa kahit na rebelde anak, mahal pa rin at nasa kanila pa rin ang happiness. So, pwede naman yon. Ano? So, depende yan. Hanapin mo yung kasiyahan mo, no? At yung kasiyahan na yun, pwedeng sila yung loved ones mo. I mean, yung happiness mo, yung loved ones mo, yung friends mo, no? So, hindi limited lang. Loved ones lang or friends, hindi ganon, ano? So, pwede yung lahat ito. Okay? Mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, sama mo sila sa happiness mo, productive hobbies, no, kung ano man yon. Kung ikaw ba ay sporty person, basketball, tennis, golf, o ikaw ba ay madalas mamasyal, ingat lang sa pasyal-pasyal, ano. At yung mga hobbies like create ka ng robots, no, create ka ng mga bagay na magiging productive para sa iyo, no. Huwag nyo na isama yung games. Yung games ay ano yan, pang-ubos oras. Pag wala ka nang maisip na gawin, tapos gusto mong gumawa ng, halimbawa lang, mag-ubos ng oras, pwede yan games, pang-ubos ng oras. Pag nag-games ka, ubos talaga yung oras mo, no? At minsan mainit pa ulo mo dahil talo ka, ano? Pero wag yan ang maging hobby na makasanayan natin kasi uubusin talaga niya yung oras natin. And life is so short. No, naubos na lang yung buhay natin sa pag-games, no? And then lastly, think that there are things that we can control. We can't control. Ibig sabihin, pag dumadating yung mga problema, may mga bagay na hindi natin talaga kayang kontrolin, no? At yun yung pinakamahirap na isipin. Kunyari,
let's say wala tayong pera, wala tayong kapera-pera at may kailangan tayong bayaran bukas, let's say gano'n ang case. At yung babayaran na yon magagalit sila at sila ay ipapahiya tayo. Let's say lang ha, let's say. Hindi mo makokontrol yon, no? Kasi una, wala kang pera eh. Kasi kung nakontrol mo yun, dapat may pera ka, di ba? So may mga panahong gano'n na hindi mo makontrol. So let it happen na lang. Kung nangyari yun, naningil sila, napahiya ka, hindi mo makakontrol yung emotion ng ibang tao, yung emotion, yung sasabihin ng ibang tao, hindi mo makakontrol yan. So you have to prepare yourself na lang. Embrace yourself kung ano pwede mangyari. Kasi hindi mo makakontrol yan. What you can do is, yun nga advice natin, is you have to have savings, utangin mo, and then prepare yourself na lang beforehand mangyari yon. So, ganun din kung darating yung panahon na may mga bagay na hindi natin gusto, mga halimbawa, mga kalamidad, etc., no, or something na hindi natin talaga gusto, talagang malungkot, no, at masakit, no. Pero isipin natin, hindi natin, kapag wala na sa control natin, wala tayong magagawa, kundi kumbaga humanap ng paraan na lamang na mas mapagaan yung ating pakiramdam at maging mas ma-accept natin or sabihin na natin na matanggap natin. No, kasi hindi nga natin kayang control. Kasi kapag inisip mo ng inisip, bakit ko siya sinama diyan? Kung inisip mo ng inisip yung problema na hindi mo naman talaga hawak, mawawala yung happiness mo. Mawawala yung iyong kaligayahan. Kasi iniisip mo yung bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, no? Okay. So, yun lang. At I guess bilang developer, parang nangyari is more on philosophy tayo ngayon. Pero yun yung mga tips and advices na pwede kong sabihin na bilang developer, kung isasama mo to sa iyong mga learnings, makakasurvive ka. At hindi lang bilang developer, no? Kahit na anong aspeto ng buhay natin. Basta sinamahan mo ng mga bagay na makakatulong, tiyak mag-improve tayo. Okay? So, yun lang, at medyo napahaba na. Ang haba kasi ng slides ko. Next time, tingnan naman natin yung ibang mga pwede nating share dito sa Learn Computer Today. So, may mga pre-course nga pala tayo dyan. No, legit yan ha. May certificate yan, may badge. And I can say na maganda naman feedback, no, ng mga nag-enroll. And you can try. No? Alright? So, sige. Pagkita ulit tayo sa sunod natin mga lesson. Bye-bye po.